Power outages everywhere matapos ang malakas na bagyo na sinundan pa ng lindol. Halos 2 linggo nang walang kuryente ang ilang bayan sa Luzon. Sa dilim ng gabi, tanging liwanag ng kandila, gasera at mga cellphone flashlight ang nagsilbing ilaw sa mga tahanan. Sa Barangay San Felipe, si Aling Nena, isang tindera sa kanto, napilitang magbenta ng mga pagkaing madaling masira bago pa ito tuluyang mabulok. Sayang kung itatapon, kahit piso kada itlog basta may makain ang mga bata, sabi niya habang nag-aabot ng panindang malamig na dati galing sa ref. Samantala, ang mga kabataan na dati ay laging abala sa social media, natutong maglaro ng tradisyonal na patintero at taguan. Ang mga matatanda naman, nagkukwentuhan sa labas ng bahay, pinakikinggan ang huni ng kuliglig at hampas ng hangin. May kakaibang katahimikan, parang bumalik sa panahon bago dumating ang kuryente. Ngunit hindi lahat ay madali. Ang mga ospital ay nag-operate gamit ang generator at may ilang pasyente na kailangang ilipat dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Si Mang Tonyo, isang lineman, halos hindi na umuuwi sa bahay. Hanggat may bahay na madilim, trabaho pa rin, sabi niya habang inaayos ang poste sa gitna ng ulan. Sa kabila ng hirap, nakita rin ng mga tao ang diwa ng pagtutulungan. Nagbahagi ng yelo ang mga may freezer, nagpalibre ng charge ang mga may generator, at nagluluto ng sabay-sabay para walang masayang na pagkain. Pagdating ng ika-14 na araw, muling sumindi ang mga ilaw. Maririnig ang sigawan ng tuwa sa bawat bahay, parang pista. Ngunit higit sa lahat, natutunan ng mga tao na ang liwanag ay hindi lang galing sa kuryente, kundi sa kabutihan ng bawat isa sa oras ng kadiliman.